Ito naman ang argumento ni Jinggoy. Sabi naman ni Jinggoy, bakit panay senador lang ang gusto nilang ipako sa krus? Porke ba't sikat kami? Hindi naman yata tama yun. Pare-pareho lang tayong nasa gobyerno. Pare-pareho lang tayong naninilbihan dito. Alam nyo, ako ang pagkakakuha ko niyan, pare-pareho lang tayong sa gobyerno. Pareho lang tayong naninilbihan dito. Parang ganito. Pare-pareho lang naman tayong korap. Bakit kami lang yung inaano nyo? Ako ganun yung basa ko dyan eh. Ha? Parang ang sinasabi ni parang sinasabi ni ni Estrada, 'di ba may mga kongresista. Sila naman senador. Ang pinapatamaan diyan ni Estrada, yung mga kongresista. Bakit sila na mga senador ang tinutumbok ng mga kongresista? Pare-pareho lang naman tayong nasa gobyerno. Pare-pareho lang tayong naninilbihan dito. Wow. Ako, ang basa ko diyan, pare-pareho lang tayong naninilbihan. Binabasa ko yan. Pare-pareho lang naman tayong corrupt dito eh. Parang pare-pareho lang naman tayo nasa gobyerno, pare-pareho lang naman tayong corrupt. Bakit kami lang yung pinupuruan nyo? Parang ganun yung basa ko dyan. Ang ibig sabihin, unfair. Ang tinutumbok ni Jinggoy, parang unfair. Bakit sila lang? Diba? Kaya yung mga kabunyog, mga kababayan, habang nagsasabi ng ganyan, sabi ko lalo namang nadidiin tong mga to, lalong nai-expose. Sitwasyon kasi, kayo yung may ebidensya na eh. Di siyempre, uunahin kayo. Kasi kayo yun ang nakuha ng ebidensya eh. Pero yung iba, sasaklawin pa rin yan. Sasaklawin pa rin yan. Ng investigasyon na yan. Kaya lang dito, ang tono ni Jinggoy, habang binabasa ko yan, pare-pareho lang naman tayo nasa gobyerno. Pare-pareho lang tayong naninilbihan dito. Ang naninilbihan, pare-pareho lang tayong mandarambong. Bakit kami lang? Bakit kami lang? Yan nga ang mali sa inyo, Jinggoy eh. Kami dito ng aking mga followers sa Facebook at sa YouTube, kami sa Bunyog, hindi lang kayo, pati kongresista. Kaya nga nananawagan kami, pati dapat si Romualdez at saka si Saldico dapat magpaliwanag din eh. Diba? Ganun dapat eh. Kaya wag mong isipin na kami ay ang gusto lang naming managot kayong mga senador. Hindi, lahat ng korap. Iko, nakikita nyo ako. Lalo na ngayon, napanood nyo yung sabi ni Secretary ng DA, si Secretary Chu Laurel, sa budget hearing ng budget ng DA kahapon. Alam niyo kung anong ni-reveal kahapon? Ito pa lang si Saldico, may negosyo pa sa fishing. Pinipressure si Secretary Chu Laurel ng Department of Agriculture na bigyan si Saldico ng 5,000 containers ng importation ng isda. Ang tindi. Ang tindi, mga kabunyog, mga kababayan. Diba? Kaya ito? Huwag kang mag-isip, Jinggoy, na ikaw lang yung gusto naming mapanagot. Lahat ng kurap. Lahat ng kurap. Ang linaw dito sa amin yan. Kaming mga nasa Bunyog, kaming mga mga followers ko dito, malinaw sa amin. Hindi lang naman kayong mga senador. Lahat yan. Kaya nga linalaban namin na dapat pauwiin na si Saldico at managot na. Diba? Kaya lang, kayo Jinggoy saka Joel yung mayroon kaagad testigo eh. Pero alam nyo, nanginginig na rin si Cayetano. Kasi pwedeng maungkat na rin yung di ba? Grabe pala, 1 billion din pala yung projects dun sa Taguig. At ang kontraktor, Diskaya rin, St. Timothy at saka Alpha and Omega. Kaya malamang kahit si Cayetano natatakot na. Sabi ni Cayetano, bakit ninyo sinusubaybayan ng ginagamit ang mga CCTV? Bakit nyo minamanmanan ang mga galaw natin sa Senado? Mga kabunyog, mga kababayan. Matindi. Put na yata si Cayetano eh. Kaya ito, mga kabunyog, put lang naman talaga sa ginagawa ni Ping Lacson. Kaya abangan nyo sa Thursday, sa September 18, unang pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee sa ilalim ni Lacson. Abangan nyo yan. Abangan natin. Alam nyo itong si Jinggoy, ang mensahe ni Jinggoy,
Bakit kami lang ang pinag-iinitan nyo? Yan, parang ganun sa kanya. Si ano naman, ito naman si Villanueva, sana hindi mangyari sa inyo. Pinapakonsensya niya sila Soto saka sila Lacson. Sana hindi mangyari sa inyo itong nangyari sa amin. Kasi sinisiraan nila si Soto kasi si Soto daw, si Soto hindi daw sila pinagtatanggol. Ay senador sila. Pero ano yon, kaya nga mga kabunyog, kailangan nila Senate President Tito Soto at saka Blue Chairman Committee, Senate Blue Ribbon Committee Ping Lacson, kailangan nila ng suporta natin. Ipakita natin sa kanila na suportado natin sila. At yung mga senador na nasa majority, tulad nila Win Gatchalian, kahit si Lito Lapid, padalhan ninyo ng sulat. Kung mayroon kayong kontak sa kanila, sabihin nyo, tama po ang ginagawa nyo, huwag kayong umalis sa majority. Huwag kayong lilipat sa minority. O yun. Sabi ni Pinit N, are you scared, Cayetano? Is there something to be scared of? Hindi. Ang gusto kasi nila Cayetano, nila Bato, nila Marcoleta, ang gusto nila lahat, parang sindikato ang Senado. Nag-uusap-usap. Ito protektahan natin. Wala sa ating mai-expose Ganun ang ginawa ni Chis Escudero Ganun ang ginawa ni Cayetano Ay, ni Marcoleta. Parang sa kanila, ito-tolerate. Tama ang ito-tolerate. Ay ngayon, si Ping Lacson, nagsabi na si Ping Lacson. Sabi ni Ping Lacson, kumpirmado na, mayroon ngang 355 million pesos na insertions. Ay kanino yung 355 na yun? Ay di ba kay Jingo yun? Sabi ni Bryce Hernandez. Ang problema, sabi ni Lacson, kumpirmado na. Kaya nagagalit sila Jinggoy, nagagalit sila Villanueva kasi ang pakiramdam nila, hindi sila pinoprotektahan nila Soto at Lacson. Gusto kasi nila parang sindikato ang Senado. Ang argumento naman ni Jinggoy, lahat naman tayo dito pare-pareho lang, bakit kami lang yung inaano nyo? Parang gano'n. Si Marcoleta matindi, pinagtatanggol pa si Diskaya. Pinagalit pa siya kay Rimulya. Samantalang tama naman si Rimulya, bakit mo bibigyan ng immunity? Bakit mo i-state witness? Immunity from prosecution. Samantalang matindi ang kaso ni Diskaya. Kaya sabi nga ni Montulfo, mayroon diyang member ng Blue Ribbon Committee kasama sa Blue Ribbon na ang hinihingi sa Diskaya 1 billion. Pero ang ibinigay lang ng Diskaya, ilan ba yon? 120 million ba yon? Hindi naman sinabing si Marcoleta yon. Hindi natin alam anong usapan. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.